June 17. Di namin alam, bumabalik na naman yung pagkahilo ni Norme. Mabilis mapagod, nahihilo pag tumatayo kahit hindi naman biglaan. Sumasakit yung ulo, medyo nahihirapang huminga. Yung parang pagod na pagod siya whole day kahit okay naman yung tulog niya, kahit tamang oras naman yung pagtulog niya. So, may nangyari kasi sa Palawan na nahulog yung snorkeling. At sobrang lalim nun, nag-dive siya, kinuha niya nun. Nahulog yung snorkeling, kukunin ni Norme sa ilalim. Kaya mo yan, May? Go, go, go! Wow! Ala, pumunta talaga sa ilalim mo. Makikita niya kaya yung snorkeling? Hindi na makita si Norme. Ala. Wow! Galing, ayaw niya talaga magbayad ng 1.5. Tapos, after that, ito na nangyari. Yan, nung na-hospital siya, ganun na naman. Siguro may, isang epekto din yung pagbiyahe natin, may ba na wala tayong maayos na tulog, tapos nalipasan tayo ng kain doon dahil doon nangyari sa flight natin. Sunod-sunod talaga. Nag-book tayo, sabi ng kuya mo, tumawag siya, baka ma-overpatig na naman kayo. Wala kayong kain, tapos sobrang pagod mo sa biyahe. Ito na nga, nagresulta na nga. Dahil sa sobrang stress din that time. Akala namin okay na si Norme. Akala namin hindi na babalik yung ganito. May something sa mata ko, mama eh. Kapag pumipikit ako, meron ako nakikita ng mga dot-dot ba. Parang pag ganun siya na dot. Pag didilat ako, tapos may konting ilaw, meron din. After ka nag-dive nung sa snorkeling, pag uwi natin dun sa pinastihan natin sa Palawan, parang dumuko ka lang, tapos sobrang daming tubig na lumabas sa ilong ko. Sobrang daming tubig lumabas. Ako, parang ba? Tuwad, parang ganun. Pag gumanon lang ako. Tapos meron ng tubig na lumalabas sa ilong ko, ang daming tubig. Nakita ko yun, hindi ko lang talaga na-videohan. Pag kahit di biglaan yung pagtayo ko, mas sobrang sakit talaga ng buong ulo ko dito. Hanggang dito, parang parang gumaganon yung utak. Sobrang sakit. Kahit umiinom siya ng pain reliever, parang walang epekto. Ngayon, yung nararamdaman ni Norme ba, parang feeling niya, hindi na talaga siya magiging okay. Siguro talaga may naging, mas na-trigger yan sa sobrang stress natin dun sa flight natin. Talaga, sobrang sakit ng ulo ko that time. Ngayon lang naman to bumalik eh. Stress kasi natakot tayo that time na maiwanan talaga natin na hindi tayo makauwi that time ba. Tignan namin ngayon kung ano yung possible na pwede namin gawin. Bawal na sa akin siguro yung sobrang pagod. Kagaya nung sa pag-uwi natin galing Palawan. Kasi ako lungkot. Nalulungkot din ako sa mga nagko-comment na gala pa more. Hindi nyo ba alam na yan yung stress reliever namin? Isa sa happiness ko. Kasi pag nasa bahay lang ako, wala. Lahat ng negative pumapasok sa utak ko. Hindi ko naman alam. Dahil ko napapansin yung sa mata ko ba gumaganon Ay nako. Alauna pa natulog si Norme, hanggang ngayon hindi pa gumigising. Kasi masama na naman talaga yung pakiramdam niya. Tignan natin, silipin lang natin kasi natutulog siya. Ayaw niya magpagising. Gusto niya matulog. Mamay? Wait na tayo? Ha? Sleep ka pa, May? You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when sky is June 19, 2024, dahil hindi na namin alam ano yung pakiramdam namin, nagbiyahe na kami papuntang Usamis para puntahan si Mr. Adjust. Pero ayan, si Norme pa rin yung nagdadrive. Naaliw naman si Norme sa mga tanawin na dinadaanan namin. Panay video pa nga siya. Kasi nga bukid feels daw, ang sarap daw sa pakiramdam. Basta gala talaga eh. Pagkadating nga namin ay sinalang agad ako. Ang nararamdaman ko kasi sumasakit yung puwet ko pag umuupo ako. Tsaka nagnanamb yung binti ko, resulta na hindi ako nakakatulog. Ilang buwan na akong ganito, parang years na nga din eh. June 20, 2024 na nag-start na mag-gym si Norme. Tinuruan kami dito ng Mr. Adjust kung ano yung mga workout na pwede namin gawin. Hindi kami naka-proper attire kasi nga, tinuruan lang naman kami. Pero biglang tumigil si Norme nang may makita siyang couple, ay viper pala dito. Alis na lang daw siya.
May! May! What? Uy! Hala, dito pala kayo. Uy, May, ano ba yung ginagawa mo, May? Uy, bawal yan. Ano? Bitay. Bitay! May bawal yan. Ano Ano bitay bawal? sinasabi mo? Ba't ginagawa mo yan sa sarili mo? Hindi naman to bawal, niyo. mamay. Ha? Therapy man to ni Sir Mr. Adjust. Ano, therapy? Binibitay mo ulo mo. Bawal man yan. Mamay, natural lang yan, may. Natural? Bakit? Ano pala effect niyan? O, tanong mo kay Mr. Adjust. Ikaw pala sumagot. Bakit kailan mo pa ipasa? Para masagot ng maayos. Ayos. Ano ba nangyari dito, Mr. Adjust? Bakit ganito ginagawa ni Normie? Ang nangyari kasi sa kanya, yung C1 niya at C2 nag-compress. Ginawa natin ng paraan, cervical traction device para tumaas yung ano niya, leeg, gumanon yung leeg niya. Para yung dalawang ugat dito, aakit yung mga dugo. Hindi na siya babalik yung ano niya, vertigo. So pumunta ka na ng Osamis para gawin niyang bitay-bitay mo? Sobrang layo. Kasi mamay, ayos mo. Ay, so ganito. Kung hindi mo kukunin, o ganyan ka lang forever. Bilisan mo na, may. Abutin mo nga. Tanda yung ulo ko. Matagay yung ulo. Mamay, na-realize ko kasi. Na-realize mo? Ano na-realize mo ngayong panahon na to? Ay, mamay, na-realize ko na useless yung mga pinaghirapan mo kung may sakit ka. Huh? Kailangan maging healthy tayo palagi. Kailangan careful tayo sa mga kinakain natin, saka lifestyle natin. Diba dun sa after natin sa Palawan, stress tayo ulit, tas sobrang pagod. Pero overpatigwa. Kaya after nun, bumalik siya, tapos kailangan naman natin mag-therapy para maging okay tayo ulit. Para babalat na naman tayo. Para gagala ka na naman. Gagala. Nako. After papagaling pa tayo. Baka pag-uwi ha. Gala ka na naman. Hindi. Ano? Gagala tayo mamaya. Ay, bukas. Kasi okay na ako. Nako, may para ka ng long neck, oh. Yung long neck din sa Thailand. Yung leeg mo. Kulang na lang ng ano, ring. Sure. Oo. Haba. Hala, siguro yung mga naka-long neck ba, no, hindi sumasakit yung leeg nila. Yung C1, yung Oh no. sinasabi. Kasi pag ganun yung ano nila. pataas yung leeg nila. Pero mabigat pa rin yung ano nila. May mga muscle na yung mga leg nila, no? Pero yun kasi yung kailangan magka-muscle yung dito mo para hindi na bumabalik-balik yung sakit ng ulo mo. Ayan kasi matigas yung ulo mo eh. May instruction si Mr. Adjust before umalis pero di mo naman ginawa. Kaya nga, magkamali tayo, Mike, kasi may mga advice na siya na sinabi sa atin, pwede natin ginawa, sobrang busy. Kaya dapat talaga natin na paglaanan, pansin yung ano natin, yung sarili natin, para maging maayos tayo. Oh, yun. Uy! Inday! Ba't gaya-gaya ka? Ba't nagaganyan ka din? Kasi malala na daw yung utak ko. Madami nagko-comment yun, May, na may saltik ka na daw. Happy ka? Kaya nakaganyan ka. Kailangan na ipa-adjust para hindi na daw baliw ba? Tawa-tawa, sir. Kailangan na kasi daw ipadala sa mental. Pag hindi daw naagapan, wala na. Kaya ngayon, pinagsikapan ko talaga para sa inyo. Na okay yung utak ko ba? Mamay, may nagsabi, May. Ano? Na palagi daw natin iniuna yung ibang tao. Palagi daw tayo nagpapasaya ng mga tao, pero tayo sa sarili natin, hindi natin natututukan. Ano masasabi mo doon? Oo. Kahit taytok ako, nasa-stress din ako. May stressful moments din, oy. Hindi, pwede na. Palagi na lang taytok tayo. Sige na, patuloy ka na dyan. Ay, ginagawa. Sa Shopee, Bitay lang. Pero ito, ano talaga, magayon. Ginawa niya. Ikaw lang din mo nakain nito, sir? Double purpose, may double blade. Kasi mainat yung dito mo, malaki yung pit mo. Workout, no? Hindi lang dito natin gagawin yan, di ba? Gagawin din natin yan sa bahay everyday. Laging masakit ang ulo, ito the best. Kasi ano din sa atin, May, no? Kasi palagi tayong gumagamit ng phone, nag-edit, tapos nakaganyan yung ano natin ba, yung ulo natin, position. So, possible talaga na sasakit siya. So sa mga sa mga fans na nagtatanong, pwede silang bumili ng ganito, 'di ba? Sa Shopee lang. Tapos meron namang tutorial sa TikTok, YouTube din. Grabe, no, pinaglaanan talaga natin ng panahon dito, May, para maging okay na tayo. Para wala nang saltik ba? Ayusin mo mga vlog mo, ha. Sumutaas siya, gamay. Alam mo, taas ko gamay! Ay, ginani ko everyday. Pero liig lang yung tataas. Ala! Sir, bakit ginagawa daw ni Inday Jenny yan? Meron na siyang sciatica.
Dahil nag-compress yung L4 at L5 niya. Ano yung L4 at L5? Lower 5 na nerve. Lower back. 4 or 5 nag-compress, kaya nagka-sciatica. Kaya ang gagawin natin, i-decompress natin siya. Pababa. Parang sumasayaw. Yung pinaka ganun ha, saglit lang. Para i-try mo lang. Yo. Wow. Hala! Twist day! Ako ang dili lipong pero kanang kuyaw. Medyo lipong. No, relax lang, i-relax. Pag nakarelax. Nakuyawan bang ko good kay baliktad na ako ang kalibutan. Yan. Lo! Para talaga Ano? Okay, stop. may Oh, dizzy! Dinayo kami dito. Dinayo kami dito. Ano sa akin dito may problem. Tapos dito pa sa lower back. Dito. So, parang ang hirap kasi may mga workout na para Bawal dito dito. na bawal Bawal sa dito. puwet. So, yun nga. Bitay-bitay lang muna. Yes. Hanggang sa ma-okay yung puwet ko. So, ang gagawin lang muna namin mga pangga is kailangan namin na paanohin yung muscles namin, pa-strong namin yung muscles namin kasi parang weak na. Hindi kami nakapag-workout tapos palagi kami pagod, palaging puyat. Minsan, lilipasan ng gutom. So, which is mali. Is kailangan talaga natin i-control yung sarili natin. Kailangan natin maging health conscious. Health conscious man ako before, pero ngayon, hindi naman. Sobrang busy na, di na ma-insert ba, no? Yung workout sa... Dati, palagi, ano talaga, everyday ako nag-workout. Pero may mali ka din, di ba, Mai? Kasi may mga sobra. may mga time na yung breakfast mo, yung lunch or dinner, prutas lang. Tapos hindi pala, kailangan talaga balance yung tinitake mo sa katawan mo, like protein, carbs, fiber, mga ganyan. Dapat balance lahat. Mali din pala talaga yung palaging prutas ko. Hindi na balance na ba, no? Oo. So, ayun. Kailangan natin i-balance yung mga tinitake natin everyday para maging okay tayo in the future. Hindi tayo magkakaproblema kasi, di ba, sinabi ko kanina, useless talaga yung mga pinaghirapan mo kung magkakasakit ka. Kasi yung pinaghirapan mo, gastos lang din sa mga gamot, mga ganyan. Tapos pangit din. So, yung parang... pakiramdam yung mga ganyan, may sakit. Yung ano lang is, imagine yourself in 3 to 5 years kung hindi mo i-change yung lifestyle mo, ano ka na in that time. Magiging pabigat ka ba? Magiging bedridden ka ba? Magkakasakit ka na kasi hindi mo inaalagaan yung sarili mo. So, siguro ito yung mga time na wake up call na talaga sa amin na kailangan talaga ng pagtuunan ng pansin yung sarili namin. Hindi puro trabaho. Kailangan din sarili din unahin natin. Let's go, Inday.